Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman ang inyong mga paboritong makukulit sa internet. Sigurado ako paborito ka nila. Oo naman. Ito po, si Kulas, ang inyong lingkod. At kasama ko si... Si Boy Tigas. Nako, magandang Ay, magandang araw sa inyong lahat. oo, At itong okasyon to medyo special dahil, kumbaga, ito'y pagre-react sa isang tradisyon na muling nabuhay after matagal na nawala. Ito Oh. yung Eat Bulaga Lenten Special. So, i-review Episode namin. 2. Oh. Episode 2, na-review Oh. na po namin yung nauna, yung ang nagdita Oh. si Mama Pao. Oh. Diba? Hindi ba si Boss Joey? Ngayon, ha? Hindi ba si Boss Kala ko, Joey? Joey. Ayan, this is our second episode na po na pag-review. Yung kung hindi niyo pa napanood yung first one, nandiyan po yung nandiyan lang po sa link yung first one na link sa episode namin. Ayan, ngayon ang pag-uusapan na po namin ay yung love thy neighbor. Pang Yun. pang ilang commandment ba yung love thy neighbor? Ewan ko, hindi ko Bakit ba nagbabasa. ako, bakit ba ako nagtanong? Teka, basta yung first three tungkol sa Diyos. My Tapos God. honor thy father. Tapos thou shall not bear false witness. Siguro ano yun, thou shall not steal, thou shall not kill. Tapos wala pala sa commandments yung love thy neighbor, no? Tingnan natin, check nga natin. Sige nga, ito mo. Pangilan yung love thy neighbor. You shall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But 8 lang to? Hindi natin. Those, wala. Honor, wala. Walang, teka lang But more items. Yun. Kasi meron akong, ang part 1, total Holy Week naman ngayon. Thou shall not have no other gods before me. Thou shall not make unto thee any graven image. Thou shall not take the name of thy Lord, thy God in vain. Remember the Sabbath day. Honor thy father and thy mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. And thou shalt not covet thy neighbor's wife. But if thy neighbor's wife covets you, thou shall not refuse. Joke lang po, joke lang po. Wala pala love thy neighbor sa Ten Wala Commandments. po lang. Saan mo ba nabasa yung Love Thy Neighbor na yan? Hindi ko lang, nabasa ko na yun. Kala ko nga Ten Commandments eh. Hayaan mo na, Pag hayaan mo gumagawa na. ka ng sarili mong Biblia. Hmm. Hindi kasi di ba yan yung ano yung sa ano yata yan yung ibang kautusan yung kautusan ni Jesus Christ na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa akin. Parang ganoon. No? Alam mo naman hindi tayo ganong religious pa. Pasayansahan niyo na po yung mga kung mali po kami. Kahit alam ko hindi ka religious, alam ko marami kang nadadala sa langit. Joey, Holy Week episode natin to, Joey. Holy Week episode natin to. Oh, kasi nagtuturo tayo ng mga mabuti. Oo. Oh. Sige, Oo. sige na, umpisahan na natin to. Love thy neighbor. O yan. Ako naman Yan. ang mag-uumpisa ngayon kasi O, ikaw sige, ang sige. nag-umpisa last time. Eh. Ako, gusto ko yung opening shot, yung aerial shot. Medyo maganda yung aerial shot Ayo. dun sa Go. opening nung first scene. Second comment ko, ang pogi ni Tito Sen dito. Hindi ko alam, pero napopogihan ako sa kanya dito. Ang linis and um, pogi niya dito. Napogi siya. Pogi. Kahit white hair, ang pogi niya. Pasensya na, Joey Ogatis. Pasensya na, pero kapansin-pansin talaga yung kapugian niya dito eh. Um, uh, Anyway, tapos may Bat Pares. Yun, ang isa sa mga naging problema ko dito yung issue ng voyeurism, yung kinukunan na walang paalam. Yun, problema ko kaagad yun. Ako, di ba? Tapos, yun, isa yun sa mga problema ko. I think, ano ba? Sobrang laki ng problema din sa social media issue eh. Ayo. Yung Kasi paghingi. character assassination yun eh. At saka Live yung eh. the way kasi oo kasi tapos the way pa ni-resolve yun hindi malinaw. 'Di ba? Hindi malinaw yung pagkaka-resolve noon. Although parang same na rin sa ending na kasama sa video si Ellie, yung character ni Boss Jose na kasama siya sa ending na nila na nagluluto pero ano pero parang kulang pa din eh. Kulang pa rin sa akin yung problema ko dun sa justification. Um
Yun. Ang masasabi ko dito, medyo poverty porn yung dating nila sa paggamit ng social media. Na which is, ayoko nga ng ganun eh. Ayoko nga Ah, nung ganun na kumbaga yung mga tao ginagamit yung okay lang na ginawa nila yon pero hindi malinaw yung bawi nila eh. Halimbawa, yung ginawa nila na tinulungan nila through social media yung dalawang nagre-rent, 'di ba? Yung kay Attack, 'di ba? Hindi parang ganun ba kapag mayroon bang naghihirap, kailangan ganun na lang lagi ang dapat gawin, i-vilify, gawin mo masama yung isang tao, tapos i-dramatic approach mo yung parang para sa akin parang hindi siya okay. talaga tama eh. Para sa akin Hmm. talagang hindi talaga siya tama. Dapat binigyan nyo ng bawi. Okay lang kung gano'n yung storya kasi wala nang perfect eh. Yung characters ay walang perfect. Pero kung paano nila sinilusyonan yun, medyo magulo eh. 'Di ba? Medyo hindi siya malinaw para sa akin. Isa pa, sobrang gandang-ganda ako dun sa montage. Yung ginagawa, yung magdadrama na sila. Maganda yung music. Actually, ito yung pinakagusto kong music na background music dun sa tatlong Lenten special. Ang ganda ng dating ng Lenten special na to eh. Talagang iba yung dating ng music. Ano pa ba? Hindi ko alam ba't kailangan si Attack yung Hindi ko alam bakit kailangan si Attack yung nagre-rent. Hindi ko Oh. magawang maawa sa kanila eh kasi parang sobrang capable pa nila at tapos yung resolution nila ay pupunta na lang pala sila sa Nueva Ecija. Meron naman palang ganun na option in Oh. the first place. Parang, uy, bakit? Bakit? Di ba? Parang dahil lang ba dun sa video na nagmakaawa sila na so parang mali yung redemption arc eh. Yun yung parang ha? Ha? Yan. At ano pa ba? Hindi ko gusto yun nga. Hindi ko talaga gusto kung paano na-solve yung mga problema. Para sa akin yung mas maganda sana, eto lang ay naisip ko, hindi ko sinasabing mas tama to, pero sa akin, mas maganda sana kung merong parang ratatouille moment. Kung bakit niya kasi yung the thing that connects them, the thing that makes yung kaya bakit ako English? Kaya bumabalik-balik si Jose dahil dun sa lasa ng Paris. 'Di ba? Oh. Mas maganda to kung magkakilala yung nanay ni Jose at ni Tito Soto para magkakaroon sila ng mas connected na hindi sobrang hapyaw lang nung connection. Imagine kung bakit niya binabalik-balikan yung Pares kasi kaparehas to nung lasa ng nanay niya. Very much with Ratatouille, di ba? Parang, oh, ang sarap nito. And then, nagkakaroon siya ng backstory with the nanay. Tapos, mas magiging close sila. Para nung namatay si Tito Sen, mas grabe yung kumbaga this is the only extension left of her mother. Feeling ko lang mas maganda yon. Um, Medyo konting kulang pa ng comedy. Feeling ko dami pang comedy pwedeng ilagay dito. Pero siguro nga sa Tapos may mga daya acting. Ano bang ibig sabihin natin dito sa daya acting? Yung mga umiiyak na nagtatakip ng mata. Kung sa normal na taong nanonood, siguro magaling 'yon or maganda 'yon. Pero ba't mo kailangan takpan yung mata mo pag umiiyak ka? Yun nga yung point para makita ng mga tao umiiyak ka eh. 'Di ba? So, ang tawag namin mga artista diyan ay daya acting. Yun nga, feeling ko ang pilit ng ending, lalo with yung parang biglang magka-social na lang tayo, biglang ganito. Oh. Siguro ang mas maganda doon, like yung kay Shara Soto, bigla nilang pinapunta si Shara Soto doon sa loob lang ng bahay nila para patikman yung niluto nila. Parang, paano nila nakilala? So, ang dami mo ka, Oh. mas gusto ko yung yung hindi ka nagtatanong habang pinapanood mo eh. So mas maganda yun, nung sikat na sila, tsaka nung opening sila, di ba, na nag-ano sila na marami ng tao, doon pa lang dapat si Shara Soto, pilit masyado yung parang, bigla na lang lumalabas si Shara Soto ng walang dahilan. O yun, at yun nga, parang bumalik pa rin tayo dun sa yung ayaw ko sa, I'm sorry, pero ayaw ko talaga dun dati sa mga Metro Manila Film Festival. Yung, yung sa gitna, yung may promotion, at least ito sa ending.
Pero mali Oh. pa nga yung lagay sa ending. Dapat a scene before the ending, itong scene na to, yung kay Raisa May, nasasakay siya ng move it. Eh, di ba ano yun? Sa Grab yun na ano, Oh. na parang wala. Syempre, pero yun, I understand. Pero yun nga, ayaw ko talaga yun eh. Ayaw ko talaga pag nanonood sa pelikula bilang, anak ng titing naman, may product placement na naman. No? Pero that's why it's called show business. May business, may show. Kailangan kumita. Okay ka, ano masasabi mo? Sa akin medyo improvement to kumpara dun sa unang Zelda ng episode. kahapon. Oo. Oo, mas malinis in terms of production design and siguro yung mga characters better. Napaka-lovable ni Tito Sen dito. Parang Oo, di ba? kapit, diba? Oo, ang pogi niya dito talaga. At saka naniniwala kang ganun siya kabait. Eh, wala namang ganun Oo, kabait. yun nga, naniniwala nga ako. Napaka-convincing nung ginawa sa kanya. Yung pagkaka-deliver niya ng character niya na Ano yun, with wala. white hair siguro, no? Kaya pa naniniwala tayo with the white hair. Hindi ko alam ba't ako napupugian sa kanya dito eh. Bagay nga, pati yung demeanor niya na Sakto lang, hindi inaarte yung ano. oo, yung una niyang nilapitan si Jose, Natural yun eh, no? yung yung Paris. Yung lang, parang kapitbahay lang talaga na mabuti yung hangarin. Ayun. Nagkataon lang na masungit tong si Jose, Yes. nagpapaka-Scrooge. Ayun. Tsaka, although yung production design, na-distract ako, parang medyo loud siya. Well, kasi naman, Doon restaurant, sa so dalawang talaga, character. kailangan loud talaga din yung minsan yung sets mo. Pero ang naalala ko yung set ni Coco Martin dun sa pelikula niyang Service. yung Love You with an Accent. Parang Hindi ko ganun alam din yun, hindi ko eh. napanood yun. So parang bigla akong naalala yun. So medyo parang nakaka-distract. Ayun. Yung hindi ko maintindihan yung acting ni Jose. Hindi ko alam kung good siya or bad. Yung parang hindi ko alam kung bigla siyang magpapatawa pero alam mong pinipigil dahil yun yung character niya dahil medyo sama siya. Pinipilan siya eh. No? Oo. Oh, pero Pero ako yung naman, parang alam mong pwedeng humirit to pa to eh. ako naman gusto ko i-defend kasi parang feeling ko mabait naman talaga siya. Yun yung character niya Ay, talaga eh. Yun yung true nature niya. Tapos syempre kailangan niyang parang ano. pinagdaanan So kasi. so parang ano siya eh, lito rin talaga siya dun sa character niya. Eh. Oo. Lito rin talaga siya dun sa character niya. So actually mapapatawad ko pa yun. Mapapatawad ko pa yung Medyo ganung part na nagustuhan yun. ko yung babaeng tenant. Lalo Alin na yung dun? unang nakakaawa. Yung babaeng tenant. Oh, Medyo ang parang, haba ng lines. oh, daming linya Pero eh. No? same thought, umikot lang, di ba? Pwede naman, yung away na yun, na pwede naman within 3 lines, tapos ang haba pa talaga. Yun nga yung point, hindi ko gets bakit si Attack yung naandun. Parang wrong casting. Di ba si Attack ay una-una, di natin alam kung lalaki o babae yan. Alam natin, hindi Oh. natin alam kung LGBTQ, hindi natin alam. So hindi ko maintindihan, bakit si Attack? Ano yung hindi mo tuloy magawang maawa, hindi ka makapag-sympathize. Mas maganda yun kung talagang matanda na talaga yung yung parang may sense of awa na mas parang walang, kasi ang bata pa ng dalawa eh, parang, parang sobrang at ayun nga, ang ayoko pa parang sobrang naging masama, yung 8 months ka nang pinatira, tapos Oh. pinapaalis ka. So parang ano naman yun, parang sa mga nagbi-business, parang pag ganun pala, 8 months na, hindi pa ba yun, negosyo naman din naman yun, di ba? Oh. Parang Kami, ginawang, may personal experience din ako sa ganyan kasi merong yung uncle ko na pinaparent. Ako yung naniningil. kaya nga. Tapos, Umabot na ng mga more than 3 months, 4 months, 5 months na sa'yo nga eh. Oo. Oh. Kaya nga sobra naman yun. Parang eight months, sobra na yung 8 months. Sobrang parang naman yun, hindi na yun totoo. Kasi business, ito ay business. So parang ang dating masama pa siya, kung kayo yung nasa part ng businessman, hindi nyo rin. Una-una, mini-maintain yun and all, di ba? So parang May hindi ko amazing. magets na parang sobrang sama ng ugali ng pinalabas na and also yun. So parang hindi ko alam kung ang magiging implication lang nito. Kasi ang iniisip ko dito parang kulo sa implication nito sa mga nanonood eh. Oo, Di baka ba? gayahin. Baka gayahin eh. Baka gayahin.
Dapat 8 Eh, months yung kami bigyan palugit. oo, tapos at ang ganito pa ang solusyon na kapag hindi ganito, papasikatin namin using the social Oo, media papahiga. just to catch the Magiging attention. landlord ka. Which is ang tunay na mali pala talaga Cyber kung crime yun. hindi, ang tunay na may mali ay itong babae na to. Hindi siya talaga, ba't wala daw siyang magawa? Powerless siya, ganyan siya. Di ba? Nung ina-explain niya dun Oh. nung powerless siya, ba't hindi nga siya makatulong and all. So technically, yung nangyayari sa kanila ay kasalanan nila kasi hindi sila nag-prepare for that. 'Di ba? Na hinayaan lang nila na isang tao lang yung nagtatrabaho. So, para sa akin mali nga ito yung nung pinapanood ko siya. Bagamat nag-enjoy ako kay Jose, hindi ko mag-gets yung ano nila kung paano na sinusolusyonan yung problema. Yung Hmm. pwede naman sa ibang paraan eh. Not to sobrang sabihin mo na masama itong tao na to dahil 8 months na naging ganun. Hindi naman kailangan ganun. Tapos nagbati-bati lang sila dahil sa medyo kumbaga hindi ka naniniwala doon sa pinapanood mo. Ako, inisip ko kung kailangan bang patayin si Tito Sen eh. Parang hindi naman kailangan. Kailangan nila para maging Itbulaga eh. Para maging 8 Paris eh. Kaya Kasi nga. B80 Paris sabi ko, alam mo yung ano, alam mo yung pag nanood ka, nalala mo yung pinaka worst na parang comment dun sa Batman v Superman. 'Di Ano? ba? What? Na parehas lang Oh, Martha yung pangalan ng nanay at tatay ni Batman. Parang sa ending, yun na yun dahil lang parehas lang Martha, hindi mo na. So parang yun, yun na yun para lang maging A80 paresan yung dahilan. Yun yung oh. feeling ko. Parang actually aside from sa maraming monotonous acting, hindi ko na lang sasabihin. May mga monotonous acting dito. Ang ibig po sabihin nito ay yung pagbigay ng dialogue ay dire-diretso lang. Yung hindi mo nararamdaman. May isang scene, yung opening scene. Diyos ko, Oh. na naandun sa karinderya, Diyos ko, monotonous. Halatang hindi sila nagkukwentuhan. Halatang nagbibigay sila ng lines. Oh. Nakagagets mo ba ako? Hindi, Oh. alam mo kung sino pinakamagaling doon? Yung isang extra na kargador. Yung malaki yung katawan. Siya yung natural eh. Other than that, pilit eh. Teka lang baka magalit sa atin yung mga tao. Ang pinaka problema ko lang po dito ay yung hindi naayos o hindi nabigyan ng solusyon yung maling paggamit ng social media. Yun po Oh. ang pinaka problema ko dito. At ito po ay isang talamak na problema eh. Yung sa social media, sabi nga ni Jim Carrey, 'di ba? Isipin mo nga, homeless ka, bibigyan ka ng pera sa harap ng camera pagising mo. Gusto mo ba 'yon, Oh. 'di ba? So ito yung maling paggamit ng social media na sana nasolusyonan nila sa ending. Nasolusyonan nila, oy mali pong ganito, mali pong gumamit kayo ng tao na para lang gawing masama ito. Hindi nila na linis yung part na yon. Although, syempre, ang pinaka-takeaway mo, kailangan mo maging mabuti, ay parte ng pamilya, pero para sa akin, yun yung pinaka-problema ko dun sa palabas. Maliban dun sa monotonous acting, marami ding blocking na tinatawag natin ay stagnant blocking. Ano pong ibig sabihin? Alam niyo po dati, ang director kasi dati yan, no? Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, ay si Direk Herman Iscueta. No? Naalala ko pa yung nakakatrabaho ko si Direk Herman Iscueta. Alam mo siya, lagi dun sa blocking niya, within the scene, kailangan may gagalaw, kailangan may Oh. tatayo and all na parang magmukhang totoo. Kung papanoodin niyo po uli, marami pong eksena like yung ang haba-habang eksena na nagkakapagkwentuhan si Tito Sen at si doon yung mga boulders, nakatayo lang silang ganun eh. Hmm. Nakatayo lang sila and all. Yun, kung ano ka, sanay ka sa mga dapat gumagalaw. Dapat man lang nagsimula yun na halimbawa, nanggaling sila doon sa loob ng kwarto, paupo doon sa upuan. Tsaka pala mag-uumpisa ng dialogue. Nagagets mo ba ako, paring Kulas? Oh. Hindi nakatayo lang sila doon. Hindi naka-stagnant lang yung blocking nila, tatlo dito, tatlo dito. So, yun, kulang para sa akin sa mga ganong elemento. Pero siguro nga, nagmamadali sila. Wala na silang Oh. time para mag-isip ng blocking, pero magagawa pa rin yun ng paraan kung kinasanayan mo na eh. It would become a constant thing. Kaya lang, bagong production to. Hindi kasi katulad dati, same team yan eh. Same team ng Hmm. same team kapag may Holy Week presentation, same team, same team. So ngayon, medyo yun nga, problema ko yun yung stagnant blocking. Ano ba Nagawa masas naman nila. Di ba, usually 3 days.
Nagawa na ba nila na parang isang malaking kwento lang Meron, na meron. Yung sa akin dati Tito Vic and Joey sa beach. So tatlo sila talaga yung bida, isang buong ano. Nalala mo yung kwento ko sa'yo? Si Beach, si Bossing Vic, inuna lahat ng scene niya kasi may golf siya. Pero yung totoo pala, yung totoo pala, gusto niya lang mag-enjoy ng swimming doon kasama basta yung dating host din ng Eat Bulaga, yung magaling sa swimming. Anyway, may karoon ka pa bang gusto para sabihin, parang Kulas? meron na namang nakakainis na bata na extra. Yung yung namamaliw sa parang teka, ganun ba talaga yung mga beggars dun sa ganyan? Ganun na ba ngayon? O kaya nga yung lalabas ka na lang sa bahay mo bilang meron ng nakatayong bata dyan. Matatakot din ako talaga. Ayan. At least ito, sabi ko nga, merong mga characters na parang sana mas mahaba. Talagang yung Singing Queens dito parang ano lang eh. Ang Singing Queen dito ay si Singing Queen Sam at hindi, si Singing Queen Jean at kasi yung sa kabila si Anne at saka si Casey. Ito si Sam at saka yung crush ko dati si Jean Drilon. Oh, syempre crush ko na ngayon si Eunice Janine dahil dun sa first episode. So yun, sobrang sobrang konti ng exposure nila. Parang Oo nga. sinama lang. Sabi, Anyway, ayan. Ako ang pinakagusto kong part lang dito is yung concept talaga ng family. No, marami lalo ganito ngayon panahon ng bakasyon, Holy Week, no. Kasi para sa akin yung pamilya, yun yung taong gusto kong makasama. Yun yung gagawin ng lahat para makasama ka. 'Di ba? Hindi naman talaga siya with the blood, with all or yung friends mo. 'Di ba? Kung sino yung taong masaya pagkasama ka, yun talaga yung friend mo, yun talaga yung pamilya mo. Meron ka pang last comments, paring ko last? wala naman. Kumbaga, well, it was a marked improvement compared to the Zelda first ng episode. kahapon. Oh. So, Ngayon, kung sino mas magaling ba sa acting para sa iyo? Si si Mayor Jose or umiiyak yung anak ko. Si Mayor Paolo, Jose o si Paulo? Hindi natin sasagutin 'yan. Ha? sa ano pa? Abangan Fourth po ninyo episode. yung next episode po namin na hindi, fourth episode namin kung saan magbibigay kami ng award sa tingin namin yung pinakamagaling sa Lenten na special nila. Ayan. Sige po, ito po ulit si Boy Tigas kasama Ulas. yan, syempre, follow niyo po yung Tambay Reviews kung hindi pa kayo nagpa-follow. Yan po ay kay Kulas. Yung sa akin naman po ay Atong Ordiles lang. Search nyo sa Facebook at sa YouTube. Yan. Tapos, yan. Kung na-offend po kayo, yan lang po ay aming kuro-kuro lamang. At panoodin niyo yung first episode kasi nag-ano na kami dun eh. Nag-disclaimer na kami dun eh. That the opinions of the host does not reflect the show. Sige po, maraming salamat. Paalam. Alam.